Ito ang Hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Isang magandang araw ng panambahan sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti kang kalagayan, maging ang iyong pamilya. Sa araw na ito, tayo ay makararanas ng iba't ibang uri ng pagpapala at kabilang rito ay pagpapalang spiritual sapagkat tayo ay dudulog sa salita ng Diyos. Hindi pa rin tayo ligtas sa mga hamon ng buhay na maaaring ipahintulot ng ating Panginoon, ngunit halimbawa ay hindi maganda ang iyong nararanasan sa mga sandaling ito sa larangan ng pananalangin na mamaya ay ating gagawin, maihahaing mo anuman ang iyong saloobin. At alam mo, tayo ay mag-aalay pa rin ng pasasalamat sapagkat patuloy pa rin ang katapatan ng Diyos sa ating buhay. Bago natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko, hayaan muna natin siyang mangusap sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaibigan, kapupulutan natin ang aralang salita ng Diyos, kaya halika, samahan mo ako ritong muli sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw po ng panambahan ay napakaganda ng ating tema na pag-aaralan. Unang, pag-ibig. Titingnan natin kung ano ang dapat kaunahan natin sa larangan ng pag-ibig bilang mga mananampalataya. Ngunit bago natin tunghayan ang paalala ni Apostol Juan, tayo muna ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa araw na ito, muli kami po ay dudulog sa inyong salita. Sa maraming pagkakataon, pagpalain mo kami. At ngayon pa lamang, nag-aalay na kami ng aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa'yo'y inialay, di matutularan ni naman kanyang kadakilaan. Biyaya niya'y sapat kailan pa man, hindi kanya pababayaan. Yakap ka ng Diyos sa bisig niya, sa puso niya. Minamahal ka ng Panginoon, kahit ano pa man ang buhay mo noon, kanyang babaguhin pagpapalain. Minamahal
First love, yan ang ating tema sa ating patuloy na pag-aaral dito sa salita ng Diyos. At ito ay patungkol sa unang pag-ibig. Ano ang paalala ni Apostol Juan patungkol sa paksang ito? Ano ang kanyang tinutukoy na dapat ay unang pag-ibig ng mga anak ng Diyos? Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo na lang ito sa aklat ng Revelations. Revelation chapter 2 tayo. Pag-aaralan natin ang mga talata 2 hanggang talata 7. Inulit ko, sa aklat ng Pahayag, Kabanata 2, mga talata 2 hanggang talata 7. Pagtutuunan natin ng pansin ang mga talata 4 at 5 at ganito ang ating mababasa. Sabi rito sa talata 4. Pero ito ang ayaw ko sa iyo. Hindi mo na ako mahal kagaya ng dati. Talata 5. Isipin mo kung ano ka dati bago ka nahulog sa kasalanan. Magsisi ka at talikuran mo iyong mga kasalanan mo at gawin mo iyong mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupuntahan kita at aalisin ko iyong ilawan sa pwesto mo. Kapag pinag-aralan mo, kaibigan, ng Kabanata 2 dito sa aklat ng Pahayag, ito ay sulat ni Juan. Ito ay isang pagwiwika sa 4 na iglesia. Una ay sa Efeso, pangalawa sa Smyrna, Pergamon at Thyatira. Ito ay mga rebuke sa mga iglesyang ito. Alam mo, ang talata 4 at 5 ay pagwiwika sa iglesia sa Efeso. Alam mo, ang mga iglesyang nabanggit ay matagal nang naitatag. Ang mga paglalarawan, kaibigan, sa mga iglesyang ito ay maaari ring paglalarawan sa mga iglesia ngayon. Pero hindi ganun yun. It does not actually follow, pero it may be. Sa talata 4 at 5, wika ni Juan, sabi ng Panginoon sa mga mananampalataya, hindi mo na ako mahal. Alam mo, kaibigan, ang kataga o pananalitang ito ay maituturing na parabang paninibugho. Alam mo, kung tayo ay minamahal, alam mo, napakasarap ng ganyang pakiramdam. Sabi nga nung iba, no, first love never dies. Wika nga. Alam mo, hindi mo rin basta makakalimutan kung sino ang nagmahal sa iyo noong una. Halimbawa, yan nga ay first love. O kung sino ang nagturo sa iyong magmahal. Alam mo, napakaganda nito sapagkat ito po ay applicable. Lalong-lalo na dun sa mga nakakaranas ng pag-ibig sa murang gulang. Alam mo, kung tayo ay mahal ng isang tao, sa kapwa na lang natin, napakaganda ng pakiramdam. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, mahirap ka man o mayaman ka man, yan ang kailangan ng tao, yang pagmamahal, pag-ibig. Dito sa talata 4 na ating binasa, si Jesus ang nagsasalita. Isipin mo, no, ang Panginoong Jesus ang nagsasalita. Alam mo, kaibigan, bilang mga Kristiyano, dapat ang ating unang iniibig ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. At ang batayan ng pag-ibig na ito, yung ating basis for expressing our love for the Lord, yung ating pagtalima, obedience sa Kanyang mga utos. Alam mo, ang hindi naman pagsunod ay nangangahulugan lamang na hindi natin iniibig ang Diyos at maaring nagkukunwari lamang tayo. At yaan ay parang sinasabi natin na tayo ay may relasyon sa ating Panginoon, ngunit ang katotohanan ay wala. Alam mo, ang pagkakaroon ng relasyon, ito ay dahil sa nagmamahalan o may pagtatangi tayo para sa ating minamahal o para sa isa't isa, anuman ang iyong dahilan. Sabi nga, no, hindi mo na ako mahal. Alam mo, pwedeng yan ay direct statement o kaya yan ay parang isang query. Hindi mo na ako mahal, pagka ganun ng tono, no? O kaya direct statement, hindi mo na ako mahal.
Alam mo, bakit ganyan ang iyong nararamdaman ngayon? Parang katanungan din, ano? Alam mo, kaibigan, tandaan natin na kapag ang Diyos ang nagtanong sa atin, ano man ang ating dahilan, siya pa rin ang tama. Pagka may tinanong ang ating Panginoon sa atin, it does not mean na hindi niya alam kung ano ang kanyang tinatanong. Iniisip ng Panginoon para sinasabi niyang, Panginoon, na ganito dapat ang iyong sabihin sa akin. Magpakatotoo ka, parang He is soliciting kung ano yung ating nararamdaman. Kaibigan, ang Diyos ay pag-ibig, Diyos ng pag-ibig. At siya ay hindi magbabago. Ito ay kanyang katangian, siya ay tapat. Ang ating pagbabago ng saloobin o damdamin ay dahil sa pansariling layon lamang. Kung tunay na nagmamahalan, alam mo, ang dalawang tao, alam mo, hindi sila gagawa ng anumang hakbang upang masaktan nila ang kanilang minamahal at sirain ang kanilang relasyon o pakikitungo sa isa't isa. Para rin tayong tinatanong ng ating Panginoon, ano? Nabanggit ko nga kanina, no? Hindi mo na ako mahal o kaya in another related statement, parang tinatanong ka ng ating Panginoon, may mahal ka na bang iba o may mahal ka ng mas higit kaysa sa akin? Ano naman ang ating maidadahilan? Ano man yan, kaibigan? Hindi natin iyan maiahambing higit sa lahat sa pagmamahal natin sa Diyos. Tayo ay nagkakamali kung mayroon tayong minamahal higit pa sa ating Panginoon. Kung halimbawa ay pagwawalang bahala natin ang pag-ibig ng Diyos at pag-ibig natin sa Kanya, tayo ang may malaking kawalan. Hindi malayo na tayo ay malugmok sa kasalanan dahil sa ating mga maling pagpili o kaunahan. Alam mo kaibigan, pagka binasa mo yung Revelations o yung aklat ng pahayag, ang aklat na ito ay addressed primarily to Christians. And may mga kapahayagan nga rito, pagka binasa mo yung chapter 3, yun ay revival. Sabi nga nila, yung Revelation chapter 3 verse 20, yun daw ay parang invitation for a o to a o in a relationship. Ngunit yun ay revival. Ngunit tandaan natin na halos lahat ng aklat sa Bagong Tipan, primarily ang audience niyan, mga mananampalataya. Kaibigan, bagaman ang aklat ng pahayag ay mga babala sa mga mangyayari bago bumalik ang ating Panginoong Hesus, tayo ay inuutusang maging matapat, matatag ang handa sa lahat ng oras. At ito ay magagawa lamang natin kung patuloy tayong mananatiling tapat sa ating Panginoon. May pahayag rin ang talata ng panunumbalik, sabi nga ni Jesus, kapag may condition, kapag hindi ka magsisi, pupuntahan kita, pakahulugan, hahatulan, huhusgahan o kaya ay paparusahan. Kaibigan, tandaan natin, ang hindi pagtalima sa ating Panginoon ay nangangahulugan na hindi natin tunay na iniibig ang Diyos at hindi siya ang ating kaunahan. Dito, parang inaanyayahan tayo ng Panginoon Diyos na manumbalik, maging tapat tayo. Ngunit may babala rin ang talata. Sabi nga, magsisi ka. Alam mo kaibigan, kung ating susundin ang kapahayagan ng ating Panginoon, kaibigan, may kalakip na pagpapala. Kaibigan, ipagpatuloy natin ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos, ano man ang ating nararanasan. Alam mo, kaya tayo siguro nanlulumo ang ating pagmamahal sa Panginoon dahil sa tingin natin napakabigat na ng ating mga dalahin. Kaibigan, may pagpapala ang pagtalima. Ang tanong, mahal mo ba ang Panginoon? Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan.
Magandang araw po, Pastor Sunny Boy Juani po ng PMF, Balakilong Christian Church. Samahan niyo po akong manalangin. Aming Diyos na nagmamahal sa bayang Pilipinas, kami po ay may kababaang loob na lumalapit sa iyo ngayon upang humingi ng tawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Ngayon din po, Panginoon, kami po ay humihiling na paranas mo sa amin ang iyong mabiyayang pagkilos. Na bagamat kami, Panginoon, ay nakakaranas, Panginoon, ng mga challenges sa buhay, Panginoon, bilang isang bayan, iparanas mo sa amin, Panginoon, ang iyong habag. Pagkasaga ng amin, Panginoon, wala po kaming magagawa. Kaya humihiling kami, Panginoon, ng iyong mabiyayang pagkilos mula po sa aming Pangulo, Panginoon, hanggang sa pinakakaraniwang mamamayan ng aming bayan. Nawa, Panginoon, ay magkakasama po kaming maglingkod at gumawa po ng aming magagawa upang maibangon ang bayang Pilipinas, Panginoon. Dumaraan man kami sa iba't ibang pagsubok, Panginoon, iba't ibang trahedya, iba't ibang mga sakuna, Panginoon, ay naniniwala po kami na sa bandang dulo ng mga bagay na ito ay may tagumpay. Kaya, Panginoon, wag mong alisin sa aming puso ang pag-asa na galing sa iyo. Hayaan mo na maging kalakasan ang mga malalakas, Panginoon, sa mga nanghihina. Hayaan mong maging katuwang, Panginoon, na mahirap ang mga mayayaman, Panginoon. Hayaan mo maghari sa bayang ito ang pag-ibig na galing sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon, yung hinahanap naming transformasyon, Panginoon, ay patuloy po naming maranasan. Kaya, Panginoon, natanaw po namin yung pag-asa na galing sa iyo. Aming natatanaw yung pagpapala, Panginoon, na iyo pong ibibigay sa amin. Kung kaya't ilagay mo sa aming puso, Panginoon, ang patuloy na pag-asa at paniniwala. Na bagamat dumadaan kami sa mabibigat na pagsubok, mga unos at bagyo, Panginoon, niniwala po kami na pagkalipas ng dilim, Panginoon, pagkalipas ng ulan, muling sisikat ang araw. Kaya, Panginoon, salamat po sa reality na ito na sa bandang dulo, Panginoon, ng mga pagsubok na ito, mag-glorify ang iyong pangalan. Kaya salamat, Panginoon, sa iyong pagdinig sa aming panalangin ito. In Jesus' name we pray. Amen. Bago lamang po tayo magtapos sa ating programa ngayong March 7 dito sa Hardin ng Panalangin, tayo po ay dudulog para sa kahilingan ng kagalingan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Dakila naming Diyos, marami pong salamat at sa mga sandaling ito kami po ay makadudulog para sa kahilingan ng kagalingan ng aming mga kapatid sa pananampalataya. Naway ipagkaloob mo ang aming pong mga ihahaing sa inyo ayon sa inyong layon at panahon. Nananalangin po kami para kay kapatid Evelyn. Siya po ay may karamdaman sa kanyang tuhod at kagalingan ang kanyang hinihiling sa inyo sa araw na ito. Kay kapatid Akimi, healing from COVID-19. Yan po ang kanyang pananalangin. Naway pagkaloob mo ang panalangin ni kapatid Akimi. Si kapatid Malu naman po ay may palpitations at mataas po ang kanyang blood pressure. I pray, O God, that naway mag-normalize na ang blood pressure ni kapatid Malu nang sa ganun ay maibsan ang kanyang pag-aalala sa kanya pong kalagayan. Healing din po ang kanyang hinihiling sa inyo sa mga sandaling ito. Kay kapatid Rosita, ganun din po, naway maging stable po ang kanyang blood pressure and she is interceding para sa kanyang pamilya na makaranas ang kanyang buong sambahayan ng maayos na kalusugan. Si kapatid Erning, deliverance from vices. Maaring nakakagawa siya ng mga bagay na hindi ayon sa inyong kagustuhan at dito po ay hindi kayang mapagtagumpayan ni kapatid Erning ang kanyang mga pinagdaraanan. Panginoon, ang kanya pong kahilingan ay naway magkaroon siya ng tagumpay sa kanyang pakikibaka upang makaiwas sa anuman pong uri ng bisyo. Stable job naman po, yan po ang kahilingan ni kapatid Raul.
Salvation for the entire family. Yan po ang idinudulog sa inyo ni kapatid Amorlina. Kay kapatid Uma and Tess, ang kanila pong pananalangin, naway maging maganda po ang clinical laboratory testing na kanilang pinagdaanan. I pray, O God, that you would find favor sa panalangin ni Uma and Tess. Guidance naman po and blessing for the Balansa family. Kay kapatid May, provision sa kanyang mga pangangailangan. Yan po ang kanyang idinudulog sa inyo sa araw na ito. Kay kapatid Ferge, deliverance, Panginoon Diyos, from any form of stronghold ng kaaway na nararanasan ng kanilang buong sambahayan. I pray, O God, that you would protect them from the evil one. Financial provision, yan po ang pananalangin ni kapatid Nancy sa mga sandaling ito. At para po, Panginoon, sa asawa ni Marinel, ang pananalangin po ni Marinel ay magkaroon na po ng trabaho ang kanyang mahal na asawa. Panginoon, narinig mo ang aming mga idinulog sa inyo, naway magkaroon ng tugon ayon sa inyong layon at panahon. Muli, ang lahat ng ito, kami po ay nagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tunay nga na tayo ay muling napaalalahanan mula sa salita ng Diyos patungkol sa unang pag-ibig. At kaibigan, napakapayak ng paalala sa aklat na ito. Ang Diyos ang dapat ay kaunahan natin sa lahat ng bagay. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa inyong napakagandang paalala patungkol sa unang pag-ibig na dapat ito po ay ialay namin sa inyo. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang. Sa araw po ng panambahan, ihanda mo ang aming puso at isipan upang tumimo ang inyong salita at ito ay aming maisapamuhay. Tanggapin mo ang aming pagpupuri sa araw na ito at naway maipahayag ng inyong mga mangangaral ang mabuting balita ng kaligtasan ng malinaw at nang sa ganon, ang aming kapwa ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po ang aming kahilingan at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. May harding mapananalangin. Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral at paalala. Kahit bukas inaanyayahan kita na ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin puspos at ito ay magtatapos na pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman.